Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin nilabas na, Rimulya Ombudsman na booking. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa na po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin simulang i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin to. Nako, si SOJ Boying Rimulya. Ito po mga kababayan, sabi po kasi ni Rimulya dito, no? Which is na bibigyan po natin ng reaksyon at medyo pasisinungalingan po natin to, no? Sabi ni Rimulya, restitution isama sa proseso, yan ang gusto ng taong bayan. Sabi niya po dito, I think that's what the people want. Makinig tayo sa taong bayan dahil yun ang gusto ng taong bayan. Talaga ba? Yun ba talaga ang gusto ng taong bayan? Yung isauli po ng mga diskaya ang kanilang ninakaw sa kaban ng bayan or sa mga flood control anomalies. Siyempre yun po ang gusto ng taong bayan, pero may mas gusto pa po riyan ang taong bayan, no? Kasi sinasabi po nila na yun daw ang sinisigaw ng taong bayan nung rally, no? Nung malawakang protesta nung linggo, mga kababayan. Pero meron pa po Marcos resign, sinisigaw din, hindi naman niyo binibigyan ng pansin, di ba? Taong bayan ba talaga ang nagsabi or nagsasabi na sige ano ninyo isauli dito sa gobyerno yung yung pera, no, kung pera man yan or kung ano man yan, ba? Pero eto, may nakita po ako mga kababayan, mukhang hindi naman taong bayan kasi eto, perang kinulimbat sa flood control projects ibalik ayon po sa Malacanang. Ibalik ang pera ng taong bayan, hindi sapat na sampahan lang ng kaso ang mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Hindi sapat na makulong lang ang mga ito dahil ang nais ng Pangulo, ang nais ng Pangulo ay maibalik ang pera ng taong bayan. So meaning, ito na. Hindi pala taong bayan kundi Pangulo ang may gusto. Diba? Na maibalik yun mga kababayan. Teka lang. Bago po natin pag-usapan ang mga diskaya, kung pagbalik lang naman, kung pagbalik lang naman ng nakulimbat sa kaban ng bayan, di ba dapat yung mga Marcos po ang unang magbalik ng kanilang mga nakulimbat sa panahon po ng kanilang ama? Di ba? Dapat follow the leader lang. Kung gawin niya ni Marcos, gawin ng lahat, 'di ba? Pero I'm not saying na yung mga diskaya lusot na, kailangan talaga nilang managot din, no? But what I'm trying to point out, coming from 'di ba? Yung gumawa ng ganong kalokohan, siya pa ang magsasabi na sige, ganito ang gawin natin. Yan klaro na mga kababayan, ginagamit na naman kasi. Ayan ginagamit na naman po kasi ng Rimulya or ni SOJ Rimulya. Ang taong bayan. Ang hilig niyong gamitin ng taong bayan, Hindi naman yun ang talagang kagustuhan ng taong bayan. Si Presidente naman pala ang may gustong ibalik ang nakulimbat di umano ng mga diskaya. Pero papaano nga, di ba? Magkano yung ibabalik hindi pa nga nasisimulan ng investigasyon, di ba? Kasi gusto nila, no? Na isauli muna yung pera, tapos saka sila gagawing ipapasok sa witness protection program, no? Wala pa nga dun di ba? Magkano? Wala pang nasisimulan mga kababayan. Kaya gusto po ni Senator Dante Marcoleta na protection po ng mga diskaya. Okay? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, nako po,
Masaya, di ba? Masaya po si President Bongbong Marcos Jr. Okay. Sabi po dito sa balita, Boying Rimulya may ombudsman clearance na. Kinumpirma ngayong araw ni DOJ Secretary Boying Rimulya na nakakuha na siya ng ombudsman clearance. Isa sa pangunahing requisite ng Judicial and Bar Council para sa mga aplikanteng nais maupo bilang ombudsman. Nako po. So may pag-asa na. May chance na po. May pag-asa ng maging ombudsman si SOG Boying Rimulya. Sa bagay, pag naging ombudsman po si SOG Boying Rimulya, wala. Lahat ng kaso ni Marcos, kung kakasuhan man si Marcos, pagdating ng araw, wala yan, mga kababayan, no? Kaya malamang sa malamang, ito, duda lang natin to malamang sa malamang si Rimulya talagang maupong ombudsman no? Hindi kaya magalit ang taong bayan? Yan, gagamitin ko po ang taong bayan. Kasi ito talaga, baka magalit po ang taong bayan pag ikaw po ang naupo dyan. Diba? Lalo na ngayon, napakaraming anomalya ng gobyernong ito. Kasi pagdating po ng panahon na wala na po sila sa pwesto, babalikan po sila, no? Yan, sa ombudsman magkakaso. So, kapag itinalaga nila parang plano, 'di ba? Parang plano 'to no? Pag itinalaga nila si Boying Rimulya, nako. Maybe lang naman. Lahat sila ay ma-acquit. Magpapasa ka pa lang ng reklamo mo. Ops, teka, sinong reklamo mo diyan? Si si former President Bongbong Marcos Jr. Aba, wag sa amin, hindi namin tinatanggap yan. Naku po, yari na. Diba? For example lang, okay? Alright, ito pa sa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Nako, etong si Erwin Tulfo. Nasita ng isang retired Supreme Court Associate Justice. No? Sa sinabi niyang wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes you have to bend the law in order to please the people. Sabi po dito ni Justice Noel Tihama, retired Supreme Court Justice, ay ulitin natin. Sabi po ni Justice Noel Tihama, retired Supreme Court Associate Justice. Napipilipit yung dila natin dito. Okay. Senator Tulfo, magalang kong iminumungkay na kayo'y humingi ng paumanhin at bawiin ang nakakalungkot ninyong pahayag para sa ikabubuti ng Senado. Oo nga no? Kayo po ay mga mambabatas pero ang sinasuggest nyo po ay huwag natin sundin ang batas. Ilihis natin, mag-shortcut tayo, huwag nating sundin yung batas. Kayo po ay mga mambabatas. Ano ba kayo ng ang Senado ba na ngayon ay hindi na mga mambabatas? Or mga mambubutas na kayo? Di ba? Maybe, di ba? Kasi mga ayaw na nilang sumunod sa batas. Ay ibig sabihin nito mga kabayan, mambubutas na po sila. Di ba? Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin to. Eto na po. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon. May nakikita siyang plano ni Secretary Boying Rimulya laban sa dalawang pro-Sara, kakampi ni BP Sara sa labanan sa impeachment, si Jinggoy at Villanueva. Ito, sabi niya, Rimulya as DOJ Secretary, the two anti-impeachment senators will be jailed to reduce vote. Rimulya as ombudsman, BP Sara, ayun, kakasuhan, Romualdez is safe, put in jail, or Sara can't run. Talagang napakatalas ang observation ni Attorney Guanzon. Okay, so, nang dahil lang sa testimony ng isang Engineer Alcantara, yun na, ang bilis. Ang NBI magsasampa na nag-recommend na sasampahan ng
complaint o kaso sina Senator Jinggoy and Senator Villanueva. Alam naman natin, ang stand nila, anti-impeachment, ayaw nilang ma-impeach si BP Sara. So, kasama sila sa minority. Kasi kung intact yung minority na siyam, kung magsampa sila ng impeachment case laban kay BP Sara next year, buo yung siyam na boboto sa acquittal ni BP Sara, useless pa rin. Kahit ilang beses silang magsampa, automatic na yung 9 minority block. Kaya ito, agree ako dito sa nakikita ni Attorney Guanzo na bawasan nila ang boto. So yun ngayon, kakasuhan na nila ang dalawang pro BP Sara na senador o boto sa acquittal. Anyway, tignan natin. Ako nakinig ako kanina sa nakinig ako sa statement ni Engineer Alcantara, kung siya lang mahina. Depende ngayon dito sa Huwebes daw mag-attend yung USEC, dating DPWH USEC Bernardo. Kasi lahat itong sinasabi ni Alcantara na idinadawit niya si Senator Villanueva and Jinggoy, puro si Bernardo ang binabanggit niya. Na kuno, para kay Jinggoy, Bernardo, para kay Villanueva, Bernardo, puros Bernardo. Kaya sa Huwebes, kung magsalita itong Bernardo, kung papaboran niya o corroborate, parehas sila ng sinasabi na oo, totoo yan, na ganitong milyones napunta kay Estrada, itong perang ito napunta kay Villanueva. Nako, ayan, medyo lalakas na yung kaso. Malakas na. Nag-iisa pa lang si Alcantara na nagsalita. Sampa na kagad ng kaso. Ano ba yan? Kaya ako, alanganin ako dyan. So, granting. Granting na lang na masampahan nila ng kaso. Prosecution, prosecutor's office, granting. Hihindik ng piskalya ang dalawang senador iakyat sa korte na ngayon. Kahit may kaso sa korte, it will take time bago makonvict. I don't know kung saan ba ito, ombudsman ba? Ay nako, tama pala. Hindi pala dadaan ito sa prosecutor. NBI, doon ba sa ombudsman isampa? Hindi ko pa So it's either ombudsman or it will take time. Kasi kung ombudsman, sabihin natin yung ombudsman si Remulla, hindik niya si Villanueva at sasampa sa Sandigan. Sandigan, it will take time. Hindi mo naman makukonvict agad. Ang final conviction, aabot pa sa Supreme Court. Kahit may kaso si Senator Jinggoy and Villanueva granting, ang pagkakala ko, pwede pa rin silang makaboto. Kahit may kaso. Hindi pa naman sila natanggal na senador. Tignan nyo si ex-senator De Lima, kahit nakakulong siya panahon ni PRRD,
nakakaano pa rin siya, considered senador pa rin siya, although nakakulong. Habang dinidinig, ganun din. Kaya kung ganito ang plano nila, wala, it will not work. Or, ayan, iipitin, pigaon ng pigaon para bumaliktad ang kanilang bumaliktad ang boto nila. Kailang hindi. Ito si Jinggoy, di prinsipyong tao rin ito, lalo na si Senator Villanueva. Mga maprinsipyo sa tingin ko lang doon sa inyo. Kaya it will not work. Granting na hindi sila makaboto. Nandyan pa Senator Suberi, kahit nasa majority, pro Sara yan. Si Senator Pia Cayetano, Sara yan. Kaya kahit alisin nila si Jinggoy at saka Villanueva, may papalit at papalit. May nandyan pa. Yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.